parang bastos yata itong kantang ito, ha? Actually, hindi po ako waray, ha? Pero parang naiintindihan ko itong sinasabi rito. Intindihin natin mabuti, ha? Sandali. Ayan na. Ang sinasabi, tama ba ako? I-correct po ninyo ako mga taga-Waray, ha? Mga taga-Samar. Ay, ang pagkakaintindi ko po dyan ay ito daw, kung tama ako, ay correct ninyo ako. Dito po sa kantang ito sinasabi na ito raw po si Tikbalang ay lagay niya gabitay. Ulitin natin, ha. Yun ang pagkaintindi ko. Si Tikbalang daw, lagay daw niya gabitay, ha. Yun natin, ha. Yan, ha. Di ba? Sinabi niya? Di ba? Tama ba ako? Yung kanta daw niya, ito raw si Tikbalang, lagay daw ni Tikbalang gabitay. Ay, teka. Parang mali yata. Parang hindi yata yon. Kundi sinasabi raw yata dito, ha? Ito raw si Saba at saka si Wakwak, binday daw nila, galaway. Bastos ka itong kantang ito, ha? Pakinggan nyo kung tama ako, ha? Si Saba daw at saka itong si Wakwak, binday daw nila, galaway. Sige, pakinggan nyo mabuti, ha, kung tama yung pagkakaintindi ko, ha. Ayan. Kabastos naman pala itong kantang ito, ha. Di tama ako. Ang sinasabi rito, binday daw ni Saba at nito si Wakwak, galaway. Kabastos. Wag na natin kunin ito. Wag na natin i-play ito. Bastos naman pala. Ay, kalain mo, sabihin ba naman na yun daw lagay ni Tikbalang ay gabitay? Ano ba? Grabe, ano? Pero bago po yan ay siyempre, pwede ba namang kakalimutan kong batiin itong aking mga subscriber, itong mga subscriber kong mahal na mahal ko. At saka isa pa, ito yung mga karapat dapat batiin, laging i-shout out. Dahil ito pong mga subscriber ko na po, kagaganda na, kagagwapo pa. Kaya po yung gusto ring gumwapo at gusto ring gumanda, kagaya nitong mga subscriber ko, abay, pindot lang ang subscribe, gaganda ka na, gugwapo ka pa, yung panggawin. Ay maliban na lang kung mahal mo yung ilong mo, nakagaya nitong isang vlogger dyan, yung ilong niya parang paklang ng niyog na itinapal sa mukha niya. Ay hindi mo intindihan yung isang dulo, natakpan na yung buong mukha sabi ko nga po sa inyo, tested and proven na po na lahat na nagsusubscribe dito sa Birana Live Studio TV ay gaganda, gugwapo, suswertihin pa. Ayan, at pero huwag na natin i-play yung kantang yun, dahil bastos pala. Imaginin mo, sasabihin na lagay ni Tikbalang gabitay, ay nakakakwa naman yun. Nakakadiri naman yun. Saka itong si Saba at saka itong si Wakwak ng Cebu, binday daw nila, galaway, ay puta, kabastos, hayop. Ito lang muna.
Ayan po. At, kung ano po yung sinabi ko kahapon sa inyo na ipapakita ko po rito, na ito pong si Tikbalang ay iniwan na po siya ng kanyang mga kaalyado. At ang katunayan po nito ay paparinig ko po sa inyo na talagang iniwan na. Ito yung mga dating sumisip-sip kay Romualdez, ngayon wala na. Wala nang natira kahit isa. Maging dito kay Bangag, wala na rin natira. Lalo na dyan sa kanyang mga alyansang mga malalansa. Di ba? Si Ping Lacson, si Tito Soto, di ba kaalyansa nila? Wala na. Iniwan na rin, kawawa talaga. Grabe. Grabe naman itong mga ginagawa nila. Grabe, no? Talagang ko na. So, ito po, at paparinig ko lang po sa inyo, na kinalaban na po siya. At wala na pong naiwan kahit isa sa kanila, kay Tikbalang man o dito kay Bangag, ay wala na pong nanatili. Dahil ang katwiran nila ay ayaw daw nilang maging Bangag at maging Tikbalang. Kasi ito raw si Tikbalang na ito, nakakahawa daw pala yan, pagiging Tikbalang. Ayan. So, para lang po mapatunayan ko sa inyo, itong sinasabi ko na wala na pong natira na kanyang kaalyado, ay ito po. Ito po nakakagulat ang aga po magparamdam ng mga congressman. Ito po, kapapasok-pasok lang ng balita. Cebuano Solon refuses to sign manifesto to support Romualdez. Siyempre, tinignan ko muna, no? Teka muna, totoo ba to? Mayroong congressman na ayaw sumuporta, ayaw pumirma sa manifesto na sumusuporta kay Martin Romualdez. Meron na po, nagsimula na po. Just in. Kilalang-kilala po natin to. Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Chuk Castro is reportedly among the lawmakers who have declined to sign, no? Mga congressman po na ayaw na pong pumirma. Nila naganap, no? Yung pagiging malapit nila, yan yung kinatalo. Kung gusto nilang manatili pa bilang mga puwersa, kamag-anak ni Gwen yan, di ba? Ano yan? Ni Gwen Garcia. Si Wakwak. Si Wakwak. Manugang. Di ba? Sa pagiging malapit, isinusuka na sila ng mga Cebuano. Dagdag pa rito, while no official explanation has been issued, kahit wala pa pong opisyal, no, hindi pa po nagpapaliwanag si Prasco, sources says growing discontent is simmering within the House. Ayan. Lumalaganap na po. Ang discontent. Lumalaganap na po. Tama na po yun. Yung narinig po ninyo. At talagang isa-isa na. Lumalaganap, sabi ni Kabadong Aratilis, lumalaganap na. Sinimulan sa Cebu hanggang dito ngayon sa Kamara. Wala na. Kung na ito si Tambaloslo. Kaya pala, sinayawan ng mga, yung kantang Waray, na dahil sa wala ng suporta dito kay Encanto, ayun na. At gabitay na ang kanyang lagay. Ito yun Kaya nawalan siya ng suporta. Dahil ito. Di yan. Grabe. Nako naman.
Pauli-uli ka. Yan. Oh. Di ba? Tama ako? Kaya pala, ginawa ng sayaw itong si Tikbalang. Nang sabi raw, ito raw si Tikbalang, dahil sa sobrang stress at nilayasan siya ng kanyang mga alyado, pati yung kanyang lagay nagabitay. Yan dalawa. Kanina, gabitay daw ang lagay ni Tambaloslos. Ito ngayon, sus, ito raw si Sabat sa Kasiwakwak, ang binday, galaway. Pakinggan nyo Basta yan po ang pagkakaintindi ko. Alam nyo naman po ako na hindi naman po ako waray. At katunayan, taga rito po ako sa Mindoro. Ito po Mindoro, Katagalugan po yan. Kaya pasensya na po kayo kung nagkamali man ako ng interpretasyon dito sa sinasabing lagay na nagabitay at saka binday na nagalaway. Ayan po ang aking pagkakaintindi sa kantang ito. So, pasensya na po kayo kung mali ako, pero sigurado naman po ako na tama na ako. Ayan. Ngayon, dadako naman po tayo sa yan pong naganap na rally dyan sa harapan ng Senado. Tingnan niyo ito. Ang daming magagaling di ba? Pati itong pare na si Socrates Villegas na nakikialam na rin. Ikaw, Socrates, kalapulan ko ng sorbites yung mukha mo. Baka hindi mo nalalaman na mayroong separation ang church and states. Ibig sabihin, hindi ka pakikialaman ng estado, hindi pakikialaman ang relihiyon. At maging ikaw na relihiyon ka, huwag ka makikialam sa estado. Parang hindi mo alam yan kasi mga bubo ka. Tumanda ka na lang na pare ka. Wala ka pa rin alam. Ito po yung sinasabi ko sa inyo Kaya magpun kayo dyan. Magsimba-simba kayo. Tapos mag-abo-abuloy kayo dyan. Sa mga relihiyon na yan. Bay matauhan kayo. Makabagong kanat po tayo ngayon. Makabagong mundo na tayo. Wala na po tayo doon sa makaluma. Na lahat na lang nasasabihin ng pare, pastor, ministro, paniniwalaan natin. Sabihin na, maliligtas ka lang pag nandito ka sa amin. Ulol. Ay maging sila nga, hindi naliligtas tingnan mo nga yung isang pastor. Nagbibisiklita. Kung di ba naman katangahan, ay alam niyang palusong, hindi niya muna chinik yung kanyang bisikleta kung may preno, dire-diretso lumusong. Ayun, doon pinulot sa bangin, wala nang buhay. Kasi nga tanga. Hindi naligtas. Kaya kayo nagpapaniwala kayo sa mga panito na makikipaglaban ako ng pustahan sa inyo. Makikipaglaban ako sa pustahan sa inyo, walang maliligtas sa inyo pag nandiyan kayo. Mas maliligtas kayo kapag kayo ay taimtim na nagdarasal sa ating Panginoon. Hindi yung ipadaan nyo pa sa pare na lalo nitong Socrates Villegas na ito na isang pakialamero na naman. Wala akong pakialam sa pananaw mo. Yang relihiyon mo, yang katoliko mo ang asikasuhin mo. Hindi yung mangungulikta kayo ng abuloy tapos pang sasyabunin nyo. O tingnan nyo nga yung lagi nakabuntot kay Dilima na pare.
kuha ng koleksyon, tapos pang sasyabu lang pala. Hanggang ngayon pare yan 15 years aminado yan sa Senado, umamin yan, 15 years nagsyabu yan. Mapapagkatiwalaan pa ba yung ganyang klaseng pare? Ikaw Socrates Villegas, itika mo yung bibig mo, baka kulapulan ko ng ice cream yung bunganga mo, Wala kayong kwan, mayroon na nga separation of church and state Bakit pa? Kailangan nyo makialam sa usaping gobyerno, sa estado. Yan lang, nasa kun lang ako, nasa tama lang ako, nasa gitna lang ako. Huwag kayong makialam. Kundi baka mamaya, nandyan ako at habang nagsasalita ka dyan, baka mamaya hindi ice cream ang kukulapol ko sa bunganga mo. Baka ipot. Ipot na dilimaw. Mga ulol ito, mga ito. Naku, huwag kayong nagsisimba. Tinuruan ko na kayo kung papaanong swertihin at yumaman. Hindi ko itinuro sa inyo na pumunta kayo dyan sa mga pare na yan, pumunta kayo dyan sa mga pastor na yan, na mga sinungaling na yan, at para magpaligtas kayo. Hindi totoo. Ako ang paniwalaan nyo dahil 176 years old ko na. Alam ko. Walang maliligtas. Lahat yan, ibabaon kayo sa simenteryo. At pag nagkataon nga dyan at nadatnang kayo ng nagbabiyahe kahit na landslide kayo dyan sa Baguio, hindi kayo sa simenteryo pupulutin. Doon na kayo babaon sa landslide. Walang maliligtas. Ulol. Ang maliligtas sila kasi nga, yung abuloy, hindi kayo nagkukan, hindi kayo nagtatanda. Yung abuloy ninyo, ibili ninyo lang ng magic sarap yan, para sa ganon, masarap pa ang kain ninyo. Kisa abuloy ninyo dyan, lalo na dito sa mga pare na ito, pag nag-abuloy kayo, pambibili na shabu, o di kaya gagamitin na pang bayad doon sa mga kaso ng mga yan dahil mga rapist. Ito ba, may katotohanan ba ito sinasabi ko? Abay, kung hindi mo alam itong balitang ito, ay isa kang tulog na bayawak. Kasi hindi mo pala alam yung mga nangyayari. Di ba yung taga Pampanga na ni-rape nitong pare na ito? Rapist! Sos, Mariosep. Tapos mag-aabuloy kayo? Let's see. Ibilin nyo lang posporo, magic sarap. Okay pa yan. Napapakinabangan po nyo, masarap pa yung higop ninyo ng sabaw pag may magic sarap. Nabubuisit lang ako. Hindi ako nagsasalita Pero kung meron ako nakikita dyan na talagang bibinggahin ko yan. Kagaya nito. Hindi niya alam. Villegas, Socrates Villegas, ewan ko kung anong saan mo kinuha yung Socrates Villegas na pangalan mo. Villegas na apelyido, okay. Yung Socrates na pangalan mo, parang katunog ng sorbitero. Magko-comment ako dyan sa sinabi mo na kung ano-ano man ang sinabi mo. Hayaan mo ang trabaho ng Senado. Trabaho ng Senado yan. Kung mag-impeach sila o hindi, wala ka ng pakialam dyan. Unang-una, kung tutuusin, hindi ka dapat nagsasalita. Ang pagsalitaan mo, ang intindihin mo, kung paano nyo madoble yung koleksyon ninyo ng mga sibot na yan, yung gaganyan mga sibot na yung ilalagay dyan na kinukulikta nyo, yan ang sabihin mo. Huwag mo nang pakialaman yung mga Senado na yan kung anong gusto ninyong gawin dyan. Kahit pa anong ngak-ngak ninyo dyan, hindi nyo mababago. O kagaya ito si Kwan, itong si Dilima, ngak-ngak na naman ang ngak-ngak dyan sa Senado, dyan sa rally nila sa Senado. Ano pa nga Kwan ba ito? Di ba may order na ang Court of Appeal ito na ikulong ito? Dahil yung unang desisyon ng kanyang naging judge na naghatol sa kanya na not guilty, ay binali iyon ng Court of Appeal. O, di ba? So, ibig sabihin, dapat ito ibalik sa kulungan to. Lahat naman nag-rally dyan sa Senado, ay mga putang ina ninyo,
Wala kayong alam, mga bubo kasi kayo, wala kayong magagawa dyan. Kung ayaw ng Senado pakialaman niyang trabaho ninyo. Mag-rally na lang kayo na mag-rally dyan. Ito mga NPA na ito, nako. Ayan. Anyway. Baka po sabihin nyo, napakasama ko naman at kung ano-ano sinasabi ko sa mga pare nito. Hindi lang sa mga pare, lahat ng mga pastor dyan. Tingnan nyo ay si Abante. Papastor-pastoran yan. Tapos mag-aabuloy kayo ng ganyan. Tapos ganyan ang ugali ng pastor na yan. Ay ni sarili niya, hindi niya kayang iligtas yan. Tandaan ninyo yan. Pag nagkita nga kami dyan, hindi niya maililigtas ang sarili niya. At pipilipitin ko ang liig niyan. Tingnan mo. Hindi niya kayang iligtas sa sarili niya pag ako nakaharap niyan. Tandaan niyo yan. Kaya, yan lagi ang bukang bibig ng mga animal na mga pare na ito at mga pastor na yan, maliligtas kayo. Saan maliligtas? Lahat kayo ililibing sa simenteryo. Wala tayong halaga ng mga tao. Pag namatay tayo, libing lang, yun lang. Sabihin pa, anong pinapakon ninyo na mga langit-langit na yan? Ang langit nandito sa sarili ninyo, nandito sa puso ninyo ang langit. Kung ikaw ay matinong tao, yan ang langit. Kung ikaw ay matulungin na tao, yan ay langit. Pero yung sabihin mong literal na langit, wala yan, tingnan mo, pumunta ka doon, puro alapaap yan. Ulol na mga kanito, mga gago lang talaga ito. Huwag ako, ang pagkakuhanan ninyo, mga hayop kayo. Ang layo ninyo lang ng mga buwaka ng ina ninyo, yang mangulikta kayo ng abuloy na mga hayop kayo, mangulikta kayo ng mga ilalagay ng mga politiko para suportahan itong mga nagbayad ng mga politiko. Kahit na yung politikong gago na yan, na basta mabayad yan, sabihin, oy, dito tayo. O mga ulol. Tapos sunod-sunuran naman yung mga membro. Pero maraming hindi sumunod. Maniwala kayo. Tingnan nyo. Nagpapakahirap kayo. Mag-alaga kayo ng manok, ilang buwan nyo alagaan ng manok? Mag-alaga kayo ng manok, pagdating ng linggo, ibibinta ninyo, pang-aabuloy ninyo dito sa mga rapist at mga addict na mga pare nito. Di ba? Maling-mali yan, wala na ngayong panahon ito, yung mga sabihin, ligtas-ligtas na yun, wala. Kung mayroon magsasabing ligtas, walang iba, ako yun. Kasi inabot ako ng ilang gira ng Amerikano, gira ng Hapon na yan, at kung ano-ano pang mga gira, na pinagbabaril ako sa lahat ng buong katawan ko, pero walang tumatagos na bala. Kahit ipakita ko yan, magpustahan tayo, yung likod ko, wala kayong makitang likod, kundi puro tama ng bala, nadikitan ng bala yan. Ni isa dyan walang tumagos, kasi kung may tumagos, matagal na akong patay. Yan ang tunay na ligtas. Kasi ilang kanyan, ilang gira ang pinagdaanan ko, nang niratrat-rat ako, walang tumatagos na bala. Ako ang makakapagsabing, ako ang ligtas. Aber kayo, mga pare, mga pastor na yan, sige nga. Magpustahan nga tayo. Sige. Wala akong hahawakang baril. Ikaw, Socrates Villegas, kunin mo na yung baril ni Torre. Itutok mo sa akin, kalabitin mo na hanggang gusto mo. Pag hindi tumagos yung bala na yan,
ikaw ang gigilitan ko. Pustahan ito, ha? Dito pa nagamon ako kailangan pustahan para mayroon naman akong pang blue out dito sa mga subscribers ko. Dahil sigurado ako na dito sa sinasabi ko, yan ang tunay na ligtas. Kayo, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo lumaban sa akin ng patayan, 10 segundo lang ibibigay ko sa inyo. Kahit ilan pa kayo, 10 segundo lang ang ibibigay kong oras sa inyo. Segundo, hindi po minuto. Mga bullshit kayo. Huwag na kayo magsisimba dyan. Unang-una, bastos naman yung mga yan eh. Manyak pa. Bakit ko nasabing manyak? Ako mismo naka-experience. Nagsimba ako. Bigayan na ng ostya. Ako, may mga kasunod. Pero bago ako, sa unahan ko, mayroong babae na siksi. Ang suot niya naka-spaghetti na pulang-pula. Yung suot ng babae na kasunod ko. Ito yung katawan ng ni Jesus. Amen. Ito yung katawan ni Jesus. Amen. Pagdating doon sa siksi na nakapula ng sleeveless, isusubo na lang ng pare. Ito ang sabi ng pare. Hindi na niya inaituloy yung katawan ni Jesus. Kundi sabi niya, bakit anya iha? Ang puti-puti ng dibdib mo. Sagot ng babae na siksi. Ay kasi Father, hindi naiinitan, kaya maputi yan. Kalukuhan anya! Sabi ganyan ng pare na yun, ha? Nagwala yung pare, kalukuhan. Bakit anya itong bayag ko hindi naman naiinitan ang itim? O, di bastos. O. Nag-aaksaya lang kayo ng oras na pasimba-simba dyan. Imagine nyo yan. Mayroon bang ginawa iyang buong Katoliko diyan sa pare na adik na yan na 15 years nag-adik? Eh baka hanggang ngayon adik yan. 15 years nag-adik. Ganun-ganun na lang matanggal sa kanya. Abay, ewan ko natin. Pero umamin na yan. Pero hindi man lang nila ginawa ng paraan na masuspindi man lang itong paring ito. Ngayon, laging kasama ni Dilima na Binday naglalaway na. Iyan yon. Mga bastos to mga pare nito eh. Yung akon ba? Yung nananalig na maliligtas, hoy. Baguhin nyo yung isip ninyo na huwag kayo nagpapaniwala sa mga pare at pastor na yan. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal mo na nagsisimba diyan sa mga simbahan ng mga animal na yan, may nabago ba sa buhay mo? Hindi ba hampas lupa ka pa rin hanggang ngayon? Kabayan, ha? Makinig ka sa akin. Dahil ito ang ginawa ko. Lumayas ako dyan sa mga ganyang organisasyon na puro demonyo yan. Nilayasan ko. Ang ginawa ko, nung una, twice a day, palibasa, yung tinitirhan ko dati malapit dito sa malaking puno ng kahoy. Tanghali at hapon, nandoon ako. Doon ako nagdarasal. Ako lang mag-isa doon. Ang sinasabi ko sa ating Panginoon, Lord, ipinapaubaya ako na ang buong buhay ko sa iyo at ikaw na
ang gumawa ng programa para sa akin. Yun lang ang ginagawa ko. Matapos kong lumaya sa relihiyon na makapira. Pag hindi ka nagbigay ng abuloy, kung maliit ang iyong binigay, abay payat si kapatid. Yun lang ginawa ko. Ano ako noon? Noon nandyan pa ako, putang ina, sasaingin ko na lang. Problemahin ko pa kung saan ako ulit kukuha ng susunod na pangsaing. Ganyan ako kahampas lupa at patay gutom. Pero nung lumayas ako dyan sa mga relihiyon na yan, biglang bumulwak yung blessings na sunod-sunod sa akin. Ako ang magbuhay na magpapatotoo niyan. Hindi nyo kailangan pumunta sa pare, hindi nyo kailangan pumunta dyan sa mga pastor na yan. Lalo na kung ang pastor niyo si Abante, nagago. Walang mangyayari sa inyo habang buhay kayong gutom. Yan ang tandaan ninyo. Bakit nung lumayas ako yan? Nagkasunod-sunod na. Hindi ba't ang sinasabi ko? Diyan ako nakatira dati sa ilalim ng truck dahil wala akong matirhan. Hampas lupa nga eh. Patay gutom nga eh, di ba? Pero lumayas na ako sa mga relihiyon na yan. Ang ginagawa ko na nagdarasal na lang ako ng sarili ko. Pero alam nyo, pag nagdarasal ako ng sarili ko, ramdam na ramdam ko yung Diyos na nakayakap sa akin. Ano ang naging resulta? Noong mga pagdarasal kong yun, mayroon siyang ginawang paraan. Aywan ko kung yun ba ang ginawa niyang paraan. Yun na yung kinikwento ko na yung pinakain kong matanda. Hindi ko na kailangan i-ikon pa dito. Nandiyan naman yan sa video. Yun. Pagkatapos nun, sunod-sunod na yung swerte na dumating sa akin. Ano bang ibig sabihin ng swerte? Kung sumunod-sunod yung swerteng dumating sa iyo, ano ang kasunod yan? Yayaman ka na. Kasi hindi ka yayaman kung hindi ka swerte. Kailangan swertihin ka muna bago kayo maman. Ano ang sikreto para swertihin ka? Magdasal ka ng mag-isa mo, ng buong puso, taimtim sa iyong puso at kaluluwa, isipan. Yan ang susi kung papaanong mabago ang buhay mo, kung papaanong swertihin ka, at yun ay kasunod na yung hindi na mapipigilan na pagyaman mo. Ako ang buhay na magpapatotoo niyan. Ganun lang yun. Hindi ba't nandyan lahat sa vlog ko? Sino? Yung mga naririnig nyo o napapanood ninyo na tao na nagsasabi na, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessings sa akin. Hindi ba't yan lagi ang naririnig nyo sa akin? Ako na ang nag-i-stop na magbigay ng blessings ang ating Panginoon sa akin. Sobra-sobra na po itong mga blessings na ibinigay mo sa akin. Bagkos, Panginoon, dito mo na idiretso na ibigay sa lahat ng mga subscribers ko. Hindi ba't kung tutuusin nakakapangilabot na salita yan na pinapa-stop ko na ang ating Panginoon sa pagbibigay ng swerte? Pero tuloy-tuloy pa rin po niyang ibinibigay sa akin. Siguro, gusto lang din niya na iparamdam sa akin na yung pagbibigay niya sa akin ay i-spread ko naman sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa ko. At yan na nga po yung mga iniikutan namin. Ganun lamang po yan. Maaaring kaya hindi pa binibigyan ng swerte itong mga ito dahil hindi sila marunong makipag-usap sa ating Panginoon. Baka kilala lang nila ang ating Panginoon pero wala sa puso at isipan nila.
ako talagang hindi matatawaran kung paano yung kagustuhan ko makakunik sa ating Panginoon. Iyan lamang yun. Anyway, nandiyan naman po yan sa mga videos ko ng mga nakaraan. Lalo na yung part 1, part 2, part 3 dyan. Panoorin nyo kung paano nag-umpisa yung aking swerte at yung aking pagyaman. Well, masasabi kong mayaman ako. Dahil sino ang tao rito na may hawak na may mga kamuting dilaw? Ang alam ko na may mga kamuting dilaw pero nabibilang si Chavit Singson. Pero hindi ganun karami. Itong sa akin, palibasa, sabi ko nga na lahat na yata ng mga ibinigay sa akin, ibinuhos na yata sa akin lahat ng ating Panginoon. Makakapagpatayo ba ako ng 10 building na pagkalaki-laki kung wala itong mga kamuting dilaw ko? Isipin nyo nga yan. Yung 1,000 square meter na yan ay building. 1,000 square meter yan. Buo yan, building. Magkano ang alam niyo sa ngayon? 10 milyon ang isang building na 1,000 square meter. Iba pa yung lupa, ha? Iba pa yung lupa. 10 milyon. 10 yung pinatayo ko. Di ma-consider na mayaman ako. Ganun lang kasimple yun. Pero hindi ko kinoconsider sa sarili ko na mayaman ako. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, ako pa rin yung dating hampas lupa at patay gutom. Hindi ko kailanman inisip na yung mga yan ay akin, kundi lahat yan ay ipinahiram lang sa akin ng ating Panginoon. At gusto ko yan siguro magiging example ko sa inyo na hindi ang mga pare at hindi ang mga pastor ang magpapayaman sa inyo, kundi ang magpapayaman sa inyo at magbibigay ng swerte sa inyo yung pananampalataya nyo ng sarili. Hindi yung magdadaan sa mga pare ng mga manyakis at pare ng mga ka-adik. Yan yun. Gusto kong i-emphasize sa inyo yan. Ramdam mo yan, alam ko kapatid. Ramdam mo yan sa sarili mo na habang nandiyan ka sa isang organisasyon na yan, mga relihiyon na yan, hirap na hirap ka sa buhay. Subukan mo. At gagarantiya ko sa iyo, kapag ka hindi ka nagtagumpay, pumunta ka sa akin, dito kita aarugain kasama ng ating Panginoon. Matalas lang ang dila ako pag nagsasalita ako. Dahil dito sa mga putang inang mga kawatan na ito. Dahil sa tuwing nakikita ko yung kadami-dami namin mga tinutulungan, mga iniikutan ng mga mahihirap nating kababayan na parami ng parami. Kaya hindi mapigil ang aking galit dito sa mga kawatang mga politikong ito dahil sila ang totoong piste ng lipunan, sila ang totoong dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Pero alam ko na sa bawat buka ng bibig ko, magaspang man yan o pino, alam ko na yan ay pinapatnubayan pa rin ako ng Panginoon. Dahil bakit? Kung ito ay masama itong pagmumura ko dito sa mga animal na mga kawatang mga politikong ito, sana pinarusahan na ako ng ating Panginoon. Bakit? Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay niya ng blessing sa akin. Yan ang sana tumatak sa inyong puso at isipan. Buisit na buisit lang kasi ako na mapanood ko itong Socrates Villegas na nakikialam. Trabaho ng Senado, kung ano man ang nandyan. Mali man o hindi, sila ang nandyan eh. Hindi naman tayo. Kaya nga kahit anong ngak-ngak natin, ay hindi naman tayo pakikinggan yan. Di useless. Huwag ka nang mag-ngak-ngak. Maliban na lang,
kung talagang kagaya nito, nakikita ko na yung mga pagiging kawatan nito, mga animal na ito, kaya binabaratan ko. Kaya walang pakundangan kung magsalita ako ng mga putang inang itong mga ito. Dahil alam ko na sila ang nagpapahirap sa bayan dahil sa sobra-sobrang pagnanakaw nitong mga animal na ito. Gawin natin tama. Huwag yung basta makapagsalita lang tayo. Kaya ikaw, Socrates Bigligas, magdahan-dahan ka ng pagbibigay ng mga kung ganyan-ganyan dahil mayroong separation ang church and state. Ibig sabihin, walang pakialaman yan. Sana po maintindihan ninyo. At sa lahat po ng aking mga subscriber, tandaan po ninyo itong mga sinasabi ko. Walang makakapagbigay ng swerte at pagyaman sa inyong lahat. Ang panalangin ng bukal sa puso at sa ating isipan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.